Siyam na buwan na ang nakakalipas nung huling daan ko sa Villaverde Trails, ang bagong ginagawang mountain road na kukonekta mula Santa Fe, Nueva Vizcaya, pababa sa bayan ng San Nicolas sa Pangasinan. Kung napanood nyo ang huling video ko dyan ay napakahirap pa po ang daanan dahil rough road, madulas at malalaking uka ang daan. Hindi ko mapigil ang ma-excite sa rides natin ngayon dahil matagal ko nang gustong makitang makumpleto ang pagpapaganda at pagpapalapad sa mountain road na ito. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa taglay na itong ganda ng tanawin na para bang nasa Benguet ka na rin? Pagkalipas ng 9 na buwan, tanong ko sa sarili ko, nenervyusin pa ba akong dumaan sa deadly road ng Pangasinan? Ano na kaya ang estado sa paggawa ng daan na ito? Sa video natin ngayon ay ating aalamin kung ano na ang transformation sa minsan ay tinaguri ang deadly roads of Villaverde Trails. Ayan ay Sunday. Kasi kung mapapansin nyo, bibihira ako mag-rides ng weekend. Usually ang rides ko ay weekdays. Ganda ng sikat ng araw guys. Dito tayo sa bypass road ng Santa Rosa, dito sa Nueva Ecija. Woohoo! Hindi ko alam kung dito tayo dadaan sa may service road o kaya doon sa may expressway sa Tiplex. Mag-e-exit tayo ngayon doon sa Rosales, Pangasinan. Breakfast muna tayo. Full pack talaga si Dominar, ano? At lagi akong kumakain dito pagka nagagawi ako dito sa Aliaga. Papakaliwa dito sa part na to. Yan na yung CLX, yan na yung expressway. Pababa papuntang Tiplex. Ang lakad natin ngayon ay babalik tayo ng norte. Pero dadaan muna tayo dito sa Villaverde Trails. Kung maalala nyo yung Villaverde Trails, nung last na nadaanan natin dyan, although 3 beses na akong pabalik-balik dyan, actually pang-4 na to kung babalik pa ako doon, ay hindi pa po nasisemento yung kabuuan ng daan. Lalong-lalo na nung last na pumunta ako dyan, kung napanood nyo yung video ko na yun, Deadly Villaverde Trails, Ride Finale, parang ganun yung title ng video ko na yun. Kalagpas mo doon sa site na may tangke, merong matarik doon na babaan. Hindi pa sementado yung dati nung last na dumaan ako doon. So titignan natin kung ano ng progreso yung ginagawang daan dyan sa Maliko. Sana nga tapos na ngayon dahil nung last time marami pang actually ginagawa nung dumaan ako doon. So sana tapos na. So dahil weekend ngayon, ina-expect ko na maraming riders dyan na pupunta din sa may Maliko. Wala eh, nataon eh. Nataon. Sobrang tagal ko na rin kasi hindi nag-ride. Sabi ko hindi ko nakakailangang palagpasin pa to. So anyway guys, o nga pala, yung merch, kontakin nyo si Diana kung gusto nyo bumili ng merch. Dito na tayo sa CLX. Wala pa rin tol. Napakaganda ngayon ng mga kabukiran dito. Puro green yan. Dahil sa bagong tanim na mga palay. Well, hindi ko na alam kung nasaan ang Rosales. Nalagpasan na yata natin. Saan ang exit na ito? Well, magpas tayo. Kaya pala hinahanap ko yung Rosales exit. Wala palang Rosales exit. Dapat sa Carmen tayo nag-exit. Pakalayo na natin. Exit na lang tayo dyan sa Binalonan. Binalonan guys ay halos dulo na yan ng Pangasinan. Alam ko yung daan doon sa Binalonan papunta sa San Nicolas. Dumaan na rin ako doon dati. Ano, mababasa to. Ay, malapit na tayo sa San Nicolas. Time check natin. Wait, 7:45 ng umaga. Ang aga pa. Ang bilis ng biyahe natin. Kahit lumagpas tayo. Ito na yung arko. Papasok na tayo bale sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. No! Ay, ito na. Naamoy ko na yung bundok. Yan mga brother, ang aakyatin natin ngayon. Yung kabundok ko na yan sa unahan. Ang taas na aakyatin natin, oh. May nagbabantay pa rin ba dito? May nagbabantay pa rin ng mga pulis at yun, sundalo, police. Pero nagpapadaan naman sila.
Dati kasi guys, bawal dito. Pag dito ka dadaan, paakyat papuntang Nueva Vizcaya. Pero from Nueva Vizcaya papababa, papunta dito, yun yung pinapayagan noon. Ito yung mga kapadyak natin. What's up mga kapadyak? Oops. Yung ginagawang daan at talagang pinapatibay na. Nung last na pumunta ako dito, ang sukal pa niyan eh. Seryoso, ang sukal niyan. Yung mga sides na to, naglalaylayan yung mga damo dyan. Mabay matindi ang Villaverde Trails mga brother. Pinapaganda, pinapatibay. May mga pinapayagan lang na dumaan dito nun ay yung mga taga rito, mga residente dyan sa taas. Pero kung ikaw bisita, ay dadaan lang dito, hindi ka papayagan dyan. Morning! Maintenance yung pinakamahirap dyan. Ito, laki nyan. Kailangan mo lagyan din. Ito, nalagyan na nila. Oops. Oh, wait a minute. Hindi ako prepared dito sa baha na to. Abay, bakit may baha din eh. Dito na naipon yung tubig. Grabe, amoy pine trees na talaga dito. Ito, may malapad na parts. Ayos. Ito yung ginawa nilang motor pool. Dito ginagawa at pinaparking yung mga equipment na ginagamit sa paggawa ng daan na to. At meron uli isang tindahan dito. Dalawang tindahan na nakita natin dito sa tuktok. Usually yung mga nagtatambay dyan, yung mga siklista. Alright. Hahaha. Yan sa right side natin, yung mataas pala na yan, hindi pala yung akyatin natin. Yan yung Carvalho Mountain kung di ako nagkakamali. Kasi itong part na to ng bundok yung susundan natin yung gilid. So dito sa part na to, nadaanan ko na rin naman to dati at alam kong sementado na to. So ang nakita kong malaking improvements na ginagawa nila ito sa bapaanan, sa may baba, sa akyatan mismo. Banda rito, meron na rin, nakita ko dito sa gilid na to. Sa malamang ngayon, meron ng framing oh. May nakaabang ng mga bakal. Eh ilalagyan din yan ng mga bato-bato, parang ganyan, no? Yung nakapile ng bato diyan. Oh, may 4 wheels na tayong nakasalubong isa so far. Ang taas talaga ng bundok na yun, oh. And so far yung nakakasalubong natin, mga 2 wheels. Hindan lang natin si kuya. Oh, daming nadaan, no?
Itong mga likuan na ganito, pangalawa na to, nakita ko na nalalagyan namin na lalagyan ng tubig. So I think medyo palalim ng konti doon sa mga parting ganun, sa mga likuan, sa mga kurbada, kaya nalalagyan siya ng tubig. Napakaganda, kaya matanawin dyan, oh. Diba? Tayuan na natin to para mas masaya. Ang lubos na umaasa. Ito na yung part ng halos pinakatuktok. Ito mga lupa dito, mga red soil. Mga ano yan, mga clay type. So pagka naulanan yan, nako, ang putik niyan, ibang klase. Ito yung malagkit na putik. Ang hirap tanggalin yan. Oops. Solid ang rolling hills na to, ano? Solido, mi amigos. Ang dami nang naitayong mga tindahan dito. May tindahan pa doon. Yan, may bago ulit dyan tinatayo. Doon pa sa taas na yun, sa may unahan, dito mayroon din. So pagdating ng araw, mga ilang buwan lang yan, commercialize na tong area na to. May malamig-lamig na dito. Dito sa part na to noon, partly ay mayroong mga hindi pa sementado nung last na duman ako dito 8 months ago. Ito. Hindi pa pala sementado. Amoy pine trees. I think kaya hindi nila sinesemento yung part na yun, may dumadaan na tubig. Siguro lalagyan nila ng culvert yun para may madaanan ng tubig. Taas niyan. So itong part na to, nung last na pumunta ako dito, kalahati lang. Yung part lang na to yung nasisemente kung saan tayo nagpapatakbo ngayon. O at least nung time na yun na dinadaanan ko tong rough road na to, meron talagang gumagawa na nandito sa kabila. At ito na yung dulo dati ng nasisementong daan. Yung part dyan pataas, yan yung rough road. At sa tingin ko na semento na nga nila, pero titignan natin mamaya. Pataas na lang yan. Ay, kung makikita nyo yung daan na yun sa taas, dati rough road yan guys, yan ang binaba ko. Naubod na ng takot ko dahil rough road, madulas, mabuhangin, mabato.
Kung hindi nyo pa napapanood yung mga 3 videos ko dito, panoorin nyo po kung paano yung paano nagsimula yung adventure ko dito sa daan na to. Ito, sementado na. Pansin nyo yung semento, bagong bago yan. Pahinga muna tayo saglit dito. Bilis ng biyahe natin mula Gapan hanggang dito. Tapos, ang bilis na rin yung biyahe nito paakyat papunta dun sa kabila ng bundok, which is yung Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dahil sementado na pala itong part na to. Hindi ko lang alam dito sa may bandang taas. Dahil hindi ko na mapalipad yung drone. Sarap tumambay dito, sarap, lamig. Nakatulog ako. Hopefully tapos na nga. Medyo mabilis na yung usad dun, oh. At titignan din natin yung sobrang natakot ako na nilalagyan ng protection na ganito, pero ang lalaki ng mga bato na nahulog. So, may tubig yan dyan. Eto yata yun. Eto yung part na to yata yung tinutukoy ko. Ang malalaki mga. Eto nga, eto na yun. Ayun, ang lalaki mga bato. Diyos mio, garapon, lalaki mga bato yan. Hindi ka pala tapos sementohin lahat. Ito yung bato na hulog, yung sinasabi ko, tinuturo ko to nung duman ako rito. Ang laki. Napakalaki niyan. Yung bagong gawang daan, bagong sementong daan, natabunan na ng mga nahulog ng mga maliliit na bato. At sementado na rin. So maiksing part lang dyan ang hindi pa nasa-semento, siguro mga 50 meters lang yan. 'Di ba? Meron pang falls, saan ka pa? Buti naman at nagawa na nila to. Ito na lang sa part na to, yung hindi pa. May ano na yan, may malalaking boulders na rocks na nahulog. At naalala ko itong maliit na kubo na to. Diyan ako nagpahangin kasi nga na flatan yung gulong ko dito, na flat, na may tusok. Suabe. Apaka-suabe na pala to eh. Okay, ito na, hindi ko na kailangang paliparan to ng drone, guys. Nakikita nyo na kung gaano kaganda itong bagong gawang daan. Eto noon sa part na to, kwento ko lang. Yung part na to, akala nyo mababa lang yan. Matarik po yan dati. Loose yung buhangin niya na makitid. Makitid po, makipot yung dadaanan dyan. Yung nakita kong pinakamahirap na part ng daan na to, ito. At saka dun sa bago mag-Sherman tank. Men, natitempa ako mag-camping dito. Siguro magka-camp tayo dito. Bibili muna tayo ng butane dun sa baba. Malapit lang naman yung Santa Fe dito. Babalik tayo dito mamayang hapon, tapos para mag-camp. In the meantime, upo-upo muna tayo sa taas. Banayad pa rin yung takbuhan nyo dapat kasi maraming nahulog ng mga debris, mga bato, maliliit na bato at malalaki rin mga bato dito sa gilid ng bundok. Mag-ingat pa rin kayo dito. Pero kung ikukumpara natin yung dinaanan ko noon, abay, pakahirap. Ito yung part na sinasabi kong mahirap, guys. Ito sa part na to, mas napakalalaki mga malalim yung uka nung mga daanan ng tubig na lupa. Meron na mga buhangin nung naitambak, kaso nga lang naano din. Papakita ko yun, gagawa ko ng comparison para makita nyo kung ano itsura na ito nun. Eto, at saka yung unang tinuro ko kanina, yung dalawang mahirap.
Kanina tumigil si na kuya dito, yung naka-truck. Tinitignan tong lugar na to. Napakaganda nga naman, di ba? Wow, wow, wee! Sinong di mawiwili? Tapos puro pine trees na halos mga tanim dito sa part na to. Dito rin mga pine trees sa kabilang bundok. I think ito na yung Salaksak Pass kung di ako nagkakamali guys. Ito yung daanan niya. So ito na, nako-confirm na natin ng dating deadly roads of Villaverde Trails. Ay isa na siyang ganap na friendly road para sa mga turista at para sa mga gustong dumaan na rin dito galing sa Santa Fe o galing sa Nueva Vizcaya pababa papuntang Pangasinan. Shortcut na po ito. So yung biyahe mo siguro kasi hindi ko rin inurasan, maganda na rin naman yung daan, ay abot lang to siguro ng mga 30 minutes. Baka wala pa kung mabilis ka, pero siguro pinaka safe number niyan 30 minutes mula dun sa San Jose hanggang sa Nicolas, Pangasinan, sa kabilang ibahay ng bundok. So nakita natin kanina. So ito na guys, well confirmed na hindi na siya deadly road kundi isa na siyang friendly road para sa mga gustong bumisita at masilayan ang ganda ng Villaverde Trails at ang Malico Viewpoint. Nakaka-relax. What a mountain road. Whew, it's been 8 months nung last na pumunta ako dito at napakalaki na po nung improvements nung ginagawang pagkukongkreto, pagsisemento etong daan na to, diba? At ang dami na natin nakasalubong, hindi ko na nabilang kung ilan yung mga nakasalubong nating 4 wheels. At actually meron pang marami pang 4 wheels din na nakatambay doon sa may Sherman Tank. Pero hindi na natin pinuntahan yung Sherman Tank kanina dahil alam ko marami talagang tao doon dahil tinatambayan talaga yun guys, kasi may mga upo-upuan doon, pwede kayong umupo-upo, pwede talaga kayong tumambay doon. Tina-expect kong maraming tao doon kaya hindi na tayo tumuloy. At ito naman ngayon yung Malico Viewpoint. Marami ring tao dito. Ito na, pangalawang pagkakataon ko na dito sa Malico Viewpoint. Dati nung unang punta ko dito, etong marker na yan ng welcome to Malico Viewpoint ay lumang-luma pa. Yung tipong hindi pa napalitan nung time na yon dahil nga pandemic, wala pang masyadong napasyal dito. Pero ito, bagong pintura na yan, yung marker na yan. Bago pa man nagawa na semento yung daan dyan pababa, marami na rin pong pumupunta dito sa part na to. At least sa part na to kasi mula dito sa viewpoint na to pababa papunta doon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, ay maganda na po yung daan dyan, sementado pa yan all the way, kaya wala na pong problema. Ito nyo si madam mo, diba? Tamang chill lang dito. So tinitignan ko, iniisip ko anong magiging plano natin ngayon. Maaga pa, actually mag 10:20 pa lang ng umaga. Tingnan natin kung anong magiging plano natin. Ito marami rin. Ito talaga yung guys, yung papuntang Malico, Barangay Malico. Hindi ako nagkakamali yung mga campsites dito. Satisfied pa rin sa pangalawang pagkakataon dito sa Malico Viewpoint. Boss, ano meron dyan? Ha? Meron? Mataas din? Malayo pa mula dyan lalakarin? Meron daw falls dun sa may baba. Puntahan kaya natin. Ang problema kasi guys, kaya hindi ko magawa-gawa yung mga ganyan minsan dahil marami akong karga. Hindi ko lang pwedeng iwan yung may ibang gamit dito. Ito pwede natin kunin to, buhatin, magaan lang yan. Kaso yung ibang karga ko dyan, kasi may laptop tayo, may drone, diba? Hindi ko na mabubuhat lahat yan para dalhin dun kung saan tayo pupunta maglalakad. Lalo na ngayon marami pang tao dito, so unpredictable pa rin. So sa ngayon ay punta muna tayo sa baba sa Santa Fe, bili tayo ng butane. Hopefully may mabibilan tayo ng butane dun para may panluto tayo mamaya. Gusto ko mag-camping dito. Kailangan natin ng butane at saka pagkain. Wala tayong pagkain, mga brother. Kaya balik tayo dito mamaya. Malapit lang yan. Malapit-lapit lang, akyatan na yan.
I just wanna live this moment. Oh, wow. Oops. Pamahalaang barangay ng Imugan. Yan sinasabi kong pine trees guys, dito sa Imugan. Yan, likod na bundok na yan. Ang daming pine trees yan, ano? Ayan, ano? Puro pine trees yan sa likod. Ganda rin ang barangay na to. Protected siya ng malalakas na hangin pagka sakaling bumagyo. Kasi protection na itong dalawang bundok na to sa pagitan siya ng dalawang bundok. Ang i-double check na natin yung brakes natin. Hindi ko alam kung pumapalya na to, pero chinek ko na to sa bahay, ay okay naman, makapal pa. Pero ugalihin nyo yan, check nyo yung brakes nyo, brake pads, brake fluid. Tignan nyo kung may sablay, dahil kung bundok kayo dumadaan at sumablay yan, Diyos ko po, good luck. Hapon na actually, medyo nagtagal tayo sa 7-Eleven kanina dahil bagal ng charging nila. Nagpa-charge ako ng cellphone at saka battery. Sobrang bagal yung charging nila. Ngayon naman, naghanap ako ng makakainan dito sa makakainan dito. Malapit lang doon, sa babaan. Ngayon naman, umulan. So ginawa ko ngayon, nagtatransfer ako ng files. Kanina pa sila na-stuck dyan, mga 10 minutes na mahigit. Loko-lokong ulan to. Andito na ako sa, bumalik na tayo, diba? Sa may unahan, yan na yung tourism post nung Maliko. Biglang lumakas yung ulan. Pero mga after 3 minutes, pagkasuot ko ng kapote, bigla naman siya ngayon tumigil. Buisit na ulan to. So titignan natin kung makapag-camping tayo. Obviously, malakas din pala ang ulan dito sa taas kanina, katulad din sa baba. So tignan natin kung makahanap tayo ng spot dyan na pwedeng makampingan, mapagtayo ng tent. Gusto ko talaga mag-tent dito para kinabukasan tuloy natin yung lakad. Alright, dito na tayo mismo sa babaan. Ayan, dito tayo mag-tent. Kung makikita nyo yan yung akyatan tsaka babaan papunta rito sa campsite. Ayan, actually marami tayong kasama. Siguro mga abot to ng 12, 10 mahigit to eh. Yun, sa baba. 3 grupo yung mga yan. So tayo lang mag-isa. Meron isang solo rider din na sa baba. Pero dito lang tayo. Mas malapit sa akyatan to. Ito wala ng fog kanina. Talagang punong-puno to ng fog. Diyos me yung garapon. Ang lakas ng ulan guys. Ayaw ko naririnig nyo sa camera to ha. Pero ang lakas ng ulan. Camping gone wrong. Dito sa Maliko, Sherman Tank. Yung mga kasama ko dito sa campsite na to, hindi ko alam kung nagsilungan na sila doon. Kasi pwede naman kayong sumilong din sa may bahay dyan. Pero dito muna tayo, tignan natin kung ano mangyayari. Bagsak na ito, uwi na ako. Wala pa naman tayong tarp, talaga mapepenetrate ito ng tubig. Itong tent natin, mapepenetrate ng tubig itong tent natin. O ayan o, tumila na ang ulan. So mayat maya umaambon eh. Tapos kanina yun na, biglang lumakas. Basa na yung loob ng tent basically. Buti, meron naman akong kapote. So sinuot ko na yung kapote ko, yung sa pants. Tapos yung kapote natin na pang itaas nandito. So yung mga bags ko naman dito, puro waterproof yung mga yan. So walang problema. Wala tayong masyadong problema dito kahit bahain. At itong higaan ko, yan yung higaan ko na to, waterproof din po yan. So ibig sabihin kapag ka nadaanan ng tubig, madudulas lang yung tubig. Tapos pagpagin mo lang siya, matatanggal na yung tubig. Okay na ulit, pwede na tulugan. Okay na, saya-saya ako na kanina eh. Biglang bumaba yung moral ko dahil biglang lumakas yung ulan. Anyway, luto muna tayo, di ba? Luto muna tayo.